Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan special on Saturday at sa bahaging ito ng ating palatuntunan makakasama natin ang bagong ama ng Senado, bagong Senate President, Win Gatchalian. Mr. Senate President, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Cesar. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig at thank you sa pag-imbita. And congratulations and happy Father's Day sa bagong ama ng Cesar, Senado. nakamute ka? Oh, hindi. Okay ho kayo. Baka am I coming loud and clear kay Senator? Ayan, yan. Okay na. Alright. Yan, malinaw na. Okay, all right. Senator, nais namin kayong batiin ng Happy Father's Day bilang bagong ama ng Senado. Gusto naming sa Father's Day na ito ngayong linggo at weekend, gusto naming makarinig ng mga positibong bagay mula sa Senado pagkatapos tayong ulanin ng kung ano-ano mga kontrobersya. Hindi na namin babalikan yon. But what's store ahead? Anong nakikita at anong pag-asa, anong magandang balita sa Senado sa ilalim ng inyong panunungkulan between now hanggang say 4th Monday of July, State of the Nation Address ng ating Pangulo? Ano ang pwede ninyong ibalita na pinaplano ninyong maganda at magiging kaaya-aya sa pandinig at pagkaunawa ng ating mga kababayan? Mr. Senate President. Maraming salamat, Cesar. At nasabi ko nga doon sa ating press con na tapos na ang Senate Flix. So tapos na po yung drama na nakikita ng ating mga kababayan sa Senado at umpisa na nung aming seryosong pagtrabaho. Lalo na yung mga panukalang batas na nabinbin. Kasama na rin dito yung mga pagko-confirm ng iba't ibang kawani ng gobyerno. Nung special session nakita natin 85 na foreign affairs personnel ang kinonfirm at 5 general ang kinonfirm. Itong mga confirmation, mahalaga ito dahil kung hindi tayo nako-confirm, hindi sila na-promote. At pag hindi sila na-promote, yung mga sa baba, hindi rin umaangat. Kaya nagkakaroon ng parang bottleneck. Kaya sa mga susunod na panahon ay umpisahan na namin yung pagtalakay ng mga tinatawag nating LEDAC bills. Ito yung mga priority bills ng ehekutibo at ng lehislatura. At meron pong, ito tinitingnan ko listahan, meron pong mga 53 LEDAC bills ang kailangan namin tapusin. Ang nabinbin po sa Senado, halos 40 po. No? So itong 40 ay ito po yung mga itutulak natin para maging ganap na batas na. Alright. Item number 1 ko is organizational system ng Senado sapagkat ang gusto makita ng tao ay kayo ay Senate President, hindi ng majority, kundi Senate President ng 23 na mga kasama noon ninyo. Naalala ko si Senate President Tubito Salonga, no? Ako ay batang-batang reporter and Senate reporter at that. Pagkatapos ng 5 coup attempts, ang ginawa ni Senate President Tubito Salonga, iniimbitahan niya yung mga senador. Parang mini workshop, kung tawagin niya ay pansol sa Calamba, Laguna on a weekend. In other words, hindi limitado sa Senado lang, Old Congress Building ang kanilang pag-uusap. Dinala niya yung kanya mga kasama sa pansol. They would invite subject matter experts on constitution, on economy, on finance, on international relations, on defense and security. Naalala ko, Father Joaquin Bernas, naalala ko, General Rodolfo Biazon. He would invite them one weekend, the next weekend, para nagkakaroon ng consensus building, nagkakaroon ng iisang pag-unawa, iisang visibility. Ano ba ang pagkaunawa natin ng problema and therefore anong gagawin natin? Therefore, ang tanong ko, mayroon ho bang plano ang bagong Senate President ng parang organizational development workshop? Magkikita-kita kayo beyond office hours para sa kumbaga team building, Mr. Senate President? Magandang suggestion yan, Cesar. At marami kasi mga bagay na pwede rin natin gawin para tuloy-tuloy yung trabaho. Maganda yung suggestion na ibinigay mo, no? Na mag-imbita ng mga subject matter experts. Talagang napakadami. Itong mga tinitignan ko nga listahan ng LEDAC bills. Iba-iba. Merong tungkol sa enerhiya, meron tungkol sa ekonomiya, meron tungkol sa edukasyon. At itong mga bills na ito ay napakaganda pero kailangan din busisiin ng mabuti at maintindihan ng bawat isa. So dadating rin ang panahon na magkakaroon din ho kami ng caucus at pag-uusapan itong mga LEDAC bills at of course pag-uusapan din namin yung impeachment na parating na. Yung impeachment man ay tuloy-tuloy at meron na kaming calendar na sinang-ayunan nung una pa.
at ito yung ating sinusundan. Pero napakaganda yung suggestion mo na magkaroon ng ganitong parang seminar. Tingin ko hindi seminar ang tatawagan natin, no? Parang briefing. At itong mga briefing na ito ay pwedeng tungkol sa iba't ibang subject matter. Lalo na ekonomiya. Yan ang isa sa pinaka malaking issue natin yan. Mataas ang presyo ng bilihin. Mayroon pa tayong super El Nino na darating na may mga iba't ibang lalawigan nag-declare na ng state of calamity. So ito yung mga bagay na titignan natin. Well, binanggit ko yan kasi nakita ko yung kahalagahan na na magkakasama kayo nang walang media, nang walang social media para free-flowing yung tanong. Yung hindi kayo pressured na magtanong dahil may sound bites, may quotable quote, short form video at kung ano-anong pwedeng mag-trending. Yung hindi kayo conscious na may nakatingin, kundi ano ang saloobin ninyo at anong gusto ninyong marinig mula mismo sa resource person. And moving on, may magandang balita ho kayo sapagkat nakapagpasa kayo ng resolution urging the national government, the executive department na mag-allocate ng resources. Item number 2 ko ho ay rehabilitation, reconstruction ng mga sinalanta ng nakaraang lindol. Pagkatapos ng resolution, anong ibig sabihin nun? Is that a resolution only or meron kayong magiging negotiation with the finance BDBM para i-concretize yung sense of the Senate na magdagdag ng malaking pondo para sa rehabilitation, reconstruction sa Mindanao? Tama ka, Cesar. Mahalaga itong resolution na ito, sponsored by Senator Joel Villanueva. At ang ibig sabihin nitong resolution na ito ay hinihikayat namin at ano na rin, no? Parang pinupush rin natin yung mabilis na paglabas ng pondo na executive dito sa mga tinamaan ng lindol sa Mindanao. Kinumpute ko almost 180 billion ang pwede pang gamitin ng executive sa response and reconstruction efforts. Pag titignan natin 180 billion, almost mga around 18 billion ang pwedeng gamitin sa tinatawag nating yung NDRRMC, yung National Risk Reduction Fund na pwedeng gamitin sa reconstruction effort. Marami kasi mga gusaling nasira. Itong NDRRM Fund ang pwedeng gamitin para makumpuni o maiayos itong mga gusali na nasira. So may pondo, ang importante lang mabilis yung access ng pondo at yan naman yung kahalagahan ng resolution na ipinasa ng Senado sa pamamagitan ng sponsor na si Senator Joel Villanueva. At meron din kami isang resolution, yung simpleng pasasalamat sa mga frontliners natin, lalo na sa ating AFP, dahil yung AFP ang nagbigay ng logistical support. Nakita ko nung pumunta kami doon na yung mga helicopters, C-130, ang gamit ay AFP. At kung wala po yung kanilang mabilis na tulong, ay mahirapan ho tayo magdala ng mga gamit. Kaya meron din ho kaming resolution na ipinasa na para pasalamatan yung ating mga frontliners na nanguna nung tumama po yung lindol. On third point, Mr. Senate President, dahil nga doon sa na-divert yung priorities ng Senado ng mga nakaraang 2 buwan, nawala tuloy sa national consciousness, nawala sa national conversation, sapagkat kung minsan kinakailangan may magsalita ng congressman, senador, cabinet member para isang bagay na napaka-importante ay tuloy-tuloy na pag-uusapan para magkaroon ng national consensus at national visibility pagdating sa isang strategic issue. Ay ang tungkol sa oil price sa Iran-Iraq conflict, wala pa ho ako narinig na resource inventory. Wala pa ho ako narinig na economic briefing. Pagkatapos ng bago pa nagkaroon ng peace accord ang Iran at ang US, wala pa ho tayong narinig ilan ba ang displaced? Ano ba ang epekto nito sa ekonomiya maliban sa nalaman natin na ang GDP 2.8%, nalaman natin ang inflation 2.2% at yung exchange rate, yung tatlong economic indicators ay hindi maganda. Pero wala ho tayong narinig. Briefing from economic managers, baka naman pwedeng, wala ho bang plano ang Senado na even before fourth Monday of July ay magkaroon ng economic briefing para merong visibility ang buong bansa. Ilan ba ang nawalan ng trabaho? Mr. Senate President. Tama ka dyan, Cesar. Kung matatandaan natin, nung tumama yung Iran conflict at yung mga sumunod na linggo, ang Senado ay bumuo nung tinatawag natin Protect Committee
para tignan itong Iran crisis at yung epekto nito sa ating ekonomiya at sa ating bansa na rin. At nagkaroon tayo ng 4 na hearing tungkol dito sa impact ng Iran crisis. At nagkaroon din tayo ng mga recommendations, mga 50 na recommendations ang binigay nitong Protect Committee. Tayo po ang naging chairman nitong Protect Committee at nagpapasalamat nga ako sa lahat ng senador na sumali po dito sa hearing na ito. At dito po sa 50 recommendations, nakita namin halos 20 recommendations ang na-implementa ng executive. Ngayon, ang situation ay nagkaroon na ng pirmahan at ine-expect natin na bababa ang presyo ng langis at ito ay napakalaking bagay po para sa transportation sector, sa logistics sector at sa ating lahat. Pero siyempre ang importante ngayon ay yung pagbaba ay dapat mabilis rin. No, ito yung kritisismo sa mga oil companies dahil pagtaas, napakabilis yung pagtaas, pagbababa, mabagal naman yung pagbaba. Yan naman yung aming minomonitor ngayon at kinukompute namin yung dapat yung pagbaba ng presyo ng langis ay maramdaman rin natin dito ng mabilisan. And siguro, Mr. Senate President, baka pwede nyo, well, sa ating sektor ng mga magsasaka, food security Yes, in general, correct. yung urea ho natin, 95% imported at malaking bahagi nito ay dumadaan sa Hormuz Strait sapagkat imported mula sa Ukraine, sa Russia, and Saudi Arabia. At of course, China malaking bahagi. But dahil sa pagtaas ng presyo ng urea, yung pataba, nitrogen, I was referring to, dahil sa matinding pagtaas ng pataba, mukhang kawawa yung mga magsasaka. Iniisip ko ay baka pwedeng pag-aralan na kung ano ang Marshall Plan dito ho sa ating mga magsasaka sapagkat mukhang mas matindi ang dagok sa kanila nitong giyera, Mr. Senate President. Tama ka dyan, Cesar. Double whammy nga ang ating mga magsasaka, no? Dahil dito nung nagsara yung Strait of Hormuz, meron din tayong kinukuhang fertilizer galing straight, no, sa Iran. Pinoprocess to sa China, binabalik dito, binibenta dito sa atin. Kaya meron din tayong nakitang yung pagsara ng Strait of Hormuz, tumaas rin ang presyo ng pataba o ng fertilizer dito sa ating bansa. Pero dadagdagan ko lang, Cesar, yung komento. Nakikita kong pinakamalaking banta sa sektor ng agrikultura natin ay yung Super El Nino na sa pagkakaintindi ko ay nandito na at titindi pa. At meron ng mga probinsya na nag-declare ng state of calamity dahil nga sa tindi ng init at napakadami na silang mga lupain na nawalan na ng tubig at hindi na nila mataniman. So ito yung bagay na dapat mag-shift na tayo dahil sa kagandahang nangyayari ay humuhupa na itong Iran conflict, pumapasok naman tayo dito sa Super El Nino na tingin ko isa rin na malaking banta sa sektor ng agrikultura at pag malaki ang banta sa sektor ng agrikultura, tayo lahat ay epektado dahil pagkain naman yan, diretso sa ating sikmura. At nakikita ko si Secretary Solidum, I think yan yata yung kanyang Susunod. pag-uusapan mamaya. No? Dahil kailangan talaga namin ng briefing, Secretary Solidum, dahil yan ang alam kong matinding parating dito sa ating bansa. In fact, one last point baka pwedeng pag-aralan ng Senado na separate ang briefing, no? While it is part of the entire economic briefing siguro sa Senado, pero yung El Nino baka pwedeng isang briefing, Yes. all its complexity sapagkat let me give you a feedback from myself. In the past, kapag mga politika ang pinag-uusapan, marami ho talaga, well, ang pastime natin politika, away-away ng mga politiko. Pero alam niyo ho, yung kapag na-interview ko si Secretary Solidum at iba pang mga miyembro ng scientific community, pag pinuputol ho namin yung video, ang taas ng video views. Ibig sabihin, yung awareness level ay tumaas. Pero ang tingin ko ho, dahil sa nararamdaman nila.
Alright. Of course, that's another topic ho. But last point ho with you, Mr. Senate President. Naging chairman ho kayo ng Senate Committee on Ways and Means. Maganda yung indicator so far ng BIR at ng BOC. Beyond target nila, the first quarter. BIR beyond target din sila. So in other words, mayroon tayo nakikita na baka may pampondo tayo doon sa mga pinaplano ho ninyo na tulong sa Mindanao at El Nino, Mr. Senate President. Actually, nakakagulat no na nag-beyond target sila both sides. Pero nag-beyond target sila dahil tumaas ang presyo ng langis. So most likely nanggaling yan sa VAT at sa excise tax. No? So, pero ganun pa man, above target sila at magagamit natin yung collection nila sa mahalagang bagay na kakailanganin natin sa mga susunod na buwan. No? So, pero importante pa rin sa BIR at sa BOC ay ma-eliminate na, matanggal na yung red tape. No? Dahil marami pa rin tayong nakukuhang report, lalo na sa mga maliliit na negosyante natin, yung mga MSMEs natin, na pinahihirapan pa rin at may mga corruption na nangyayari sa mga dalawang ehensya. So, hindi lang dapat tignan yung collection, kung hindi yung service level. Dapat zero corruption, zero red tape, at mabilis yung pagpaproseso ng kanilang mga papeles. And on a final note, Mr. Senate President, bilang bagong ama ng Senado ngayon, ano ang Happy Father's Day message ho ninyo sa ating sambayanan? What should they expect from you under your sa Senate under your leadership, Mr. Senate President? Well, Cesar, ang aking nabanggit ay babalik na tayo sa normal programming natin. Ibig sabihin, yung mga batas, resolusyon, yung mga issues ay dapat ng pag-usapan at kakailanganin natin ang buong Senado, hindi lang mayorya o minorya, but buong Senado, ang 23 or 24, no, for that matter, na senators. So, importante rin na magtulong-tulong kami. Importante rin na magbigay tayo ng kooperasyon. Nasa ano tayo, napaka sensitibong panahon dahil nga dito sa mga banta sa ating ekonomiya at sa ating mga kababayan. At importante na nakikita nila na nagkakaisa ang buong Senado para tugunan ang mga problemang kinakaharap natin. Alright, maraming salamat ho, Mr. Senate President, and again, congratulations sa inyo bilang bagong ama ng Senado. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat, Cesar. Thank you.